Isabel, nandito ka para iligtas ako? Sumulog ka sa akin? Isabel, ikaw... Ina, ang tanga mo. Hindi mo pa ba alam? Ang mga humahabol sa'yo ay pinadala ko. Ngunit, mabilis ka ring tumakbo. Kung hindi kami ni Victor ang humarang, baka nakatakas ka na. Ikaw? Bakit mo ako ginawang ganito? Bakit? Pinahanap mo ang iyong tunay na anak na si Celia. Yan ang iyong kasalanan. Ang 72 pabrika ng Burda at 36 pabrika ng seda ay para lamang sa akin, Isabel Sarmiento. Isabel, sa araw pagbalik ni Celia, para hindi ka masaktan, ibinigay ko sa'yo ang lahat ng ari-arian ko. Itinapon ka ng iyong tunay na magulang. Kung hindi kita iniligtas, baka patay ka na sa lamig. Hanggang sa ganito ka lang? Wala kang takot sa karma? Karma? Sa harap ng aking kayamanan, walang halaga ang karma. Amelia, sa 8 taon akong naging anak mo. Sa 8 taon kitang tinawag na ina. Ano pa ang hindi mo nasisiya? Batay na siya. Bakit? Amelia, hintayin mo na lang ang kamatayan. Ina! Sumugod, Ina! Ina! Hang in there! Malapit na tayo sa bayan! May doktor doon! Celia, takbo ka na. Huwag mo na akong... May kasalanan ako. Hindi dapat ako napalaya sa kanya at ikaw pinagbukod. Ina! Wala akong sama ng loob! Celia, kung may susunod na tuturuan kita ng maayos. Ina! 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 Hindi ako patay. Isabel, bukas ang kaarawan ng ina. Ipapahayag niya na lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa iyo. Ang 72 pabrika ng Burda at 36 pabrika ng seda ay magiging sa iyo na... Salamat pong may kapal. Hindi lang ako nabuhay, kundi bumalik pa ako 3 taon ang nakalipas. Ikaw kasi, mag-aral kang mabuti sa iyong ina para hindi sayang ang aking pag-asa sa iyo. Opo. Salamat pong may kapal na buhay ako ulit. 3 taon na ang nakalipas bago itakda si Isabel bilang aking tagapagmana. Nung nakaraan itinuring kitang hiyas, parang bituin sa langit, sa lahat mong hiling. Walang hindi ko ibinigay, sa lahat mong gusto. Walang hindi mo nakuha. Ang aking itinaguyod ay isang traidor. Salamat sa poong may kapal na binuhay ako ulit. Nung nakaraan, ang ginawa mo sa akin at kay Celia ay babayaran mo ng doble. Isabel, ang iyong ina ay master ng Burda. Matagal niyang pinaghirapan para magkaroon ng 72 pabrika, 36 pabrika ng seda. Ngayon, itatadhana kanyang tagapagmana. Agad na magpasalamat sa iyong ina. Papa.
Ang pait ng bata. Gusto mong ari-arian ko? Impossible. Bukas sa harap ng komersyo at pamilya, itatadhana ko si Celia bilang Isabel? Nasa likod na si Mananay Felisa, agad kang sumunod. At mag-aral, Opo. Ina, Isabel po muna. Sumunod ka na. Celia! Celia. Hindi pa ang oras. Magtiis pa ng isang araw. Wala lang. Gusto lang kitang tawagin. Pumunta ka na. Mia, si Isabel ay nag-aaral lang ng pagtatahi. Hindi mo naman kailangang mag-alala. Si Isabel ay mahal na mahal ni Mia. Walang kalahating araw na hindi makita. Parang kinukurot ang puso. Mia, tama pa? Tita, samahan kita tingnan ang handaan ni Mia kung paano na ang paghahanda. Opo, ang kaarawan ni Mia ay sabay ng enthronement. Dapat maging makulay at walang kapintasan. Opo. Mia. Sobra kang pagod. Dapat ka nang magpahinga. Ang iyong kaarawan, ako at si Rafael na ang bahala. Salamat, Lola. Yaya, Rita. Chinang, bakit po kayo narito? Ang mga ito ba ay damit ni Celia? Pasensya na, Ginang. Ako po ang nagpasya maglaba ng damit ni Celia. Huwag po ninyong sisihin siya. Matapos mag-aral ng pagtatahi, kailangan pa magluto at maglinis. Walang oras para maglaba. Ang mga ito ay damit ni Celia. Bakit dalawa lang? Si Senyorita Celia, 2 damit lamang meron sa lahat ng panahon. Nung nakaraan, hindi ko kailanman pinuntahan ang kwarto ni Celia. Di ko alam na wala siyang damit pang lamig. Yaya Lita, ako na ang mamili ng damit. Pumunta ka muna sa kwarto ni Celia at ayusin ito. Bumili ng kailangan. Kung kulang, sabihin mo lang. Mula ngayon, hindi ko hahayaan ang aking tunay na anak na mabuhay ng mas hirap kaysa sa ampon. Tunay po ba, Ginang? Ang aking isip ay bulag dati. Ngayon ay naiintindihan ko na. Ang dapat paboran, ang aking tunay na anak, hindi ang masamang ampon. Saka na, Yaya Lita. Opo, Ginang. Nung nakaraan si Yaya Lita, ang unang nakita ang tunay na mukha ni Isabel. Ngunit noon, kay Isabel ako nagtiwala sa halip. Pinalayas ko si Yaya Lita, ang tanging nagmamahal kay Celia. Sa buhay na ito, ay bubutiin ko ang aking pagkakamali sa nakaraan. Yaya Lita. Ginang, marami pong binili. Ilagay ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Ang aking pagiging ina ay hindi alam kung ano ang gusto ng anak. Kaya bumili ako ng mga pampaganda, alahas at damit. Ginang, kahit ano po ang binili ninyo, gustong-gusto po ni Senyorita Celia. Yaya Lita May, kailangan akong ayusin sa pabrika. Kapag bumalik si Celia, ibigay mo sa kanya ang mga ito. Opo, Ginang. Ilagay mo ang libro! Ilagay mo ang libro! Walang pandinig! Opo, Isabel. Para ipagdiwan ang pagiging tagapagmana, maraming regalo ang ina. Isang hikaw ito, galing sa Casa de Alahas Imperial. Maganda. Senyorita Isabel, para po kay Senyorita Celia ang mga ito. Ano?
Utos po ni Ginang na para po kay Senyorita Celia ang mga ito. Walang hiya! Ano ba tayo ni Celia dito sa bahay? Siguro ba bibigyan siya ng ina ng regalo? Senyorita Isabel, pinagbilin po ni Ginang. Walang utang na loob! May lakas ka pang sumagot? Isabel, matanda na si Yaya Lita. Huwag mong saktan. Celia, isipin mo mabuti. Ang mga ito, karapat-dapat ka bang magkaroon? Ako, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako binibigyan ng regalo ni Ina. Hindi ito para sa akin. May kaunting alam ka din. Celia, palaging tandaan mo ano ang iyong katayuan sa Sarmiento. Bukas, ibibigay ni Ina ang tagapagmana sa akin. Sa oras na iyon, at ng ari-ariya ng Sarmiento, kasama na rin si Yaya Lita, ay akin na. Yaya Lita, lahat ng ito sa aking silid. Senyorita Celia, sa pagbalik ni Ginang, ipapaliwanag ko sa kanyang lahat ng nangyari. Huwag na lang. Kung sasabihin mo kay Ina, sisisihin niya ako na pinagalitan si Isabel. Yaya Lita. Ginang! Ang iyong mukha. Namukha ka na naman ni Isabel. Nasaan ang regalo para kay Kinuha din ba ni Isabel? Ginang, sinabi ko kay Senyorita Isabel na regalo po yan para kay Senyorita Celia, ngunit hindi po niya pinaniwalaan. Hinday! Puntahan ang opisina at ipatawag ang pulis! Ina, nandito na po kayo. Aputing mo Ano po? yung mga regalo para kay Celia yun. Sino nag-utos sa'yo? Para kay Celia? Ina, nalilito po ba kayo? Anong nangyayari? Itay, Lola sabi ni Ina ang regalong binili niya para kay Celia daw. Ano? Mia si Celia. Isang taong nagpalipas ng dekada sa kalsada. Maraming bisyo. Bakit mo siya bibigyan? Totoo, Mia. May matitirahan na siya. Sapat na yon. Paano pa siya humingi ng regalo? Ina Celia ay aking tunay na anak. Bibigyan ko siya ng regalo. Ano ang masama? Si Celia ay isang mababang tao. Bakit siya may ganyan? Toto, Mia. Palagi mo pinapaboran si Isabel. Ngayon, ano ang problema? Kanino ang gamit? Sa kanya lang yun. Si Isabel ay nang-agaw, dapat parusahan. Ay, sapat na. Magtigil ka na. Galitin mo si Isabel. Kailangan mo pa siyang pakisamahan. Okay. Itay, sabi ni Ina ibalik ko kay Ate Celia. Ibalik ko na lang. Bigay mo na. Ina, pinipilit mo pa talaga? Hindi ko ibabalik. Dito ako sa Sarmiento, sa loob ng dekada. Cecilia, ilang araw pa lang. Bakit siya may ganyan? Isabel, huling babala. Para kay Celia ang mga ito. Ibabalik mo ba o hindi? Hindi ko ibabalik. Hindi ko talaga ibabalik. Sino ang may lakas na agawin sa akin? Okay, isasama kita sa opisina ng alkalde. Sinabi na ni Yaya Lita ang mga regalo para kay Celia. Pinagnakaw mo ito. Pinagnakaw mo ito. Nagnakaw ka, Isabel. Gusto mo mapunta sa kulungan? Mia, nandudunok ka. Pupuntahan mo talaga si Isabel sa kulungan. Siyang pinakamamahal mong anak. Isabel, huwag matakot. Pinipraning lang ni Ina. Paano niya kayang ipakulong ang paborito niyang anak sa opisina ng alkalde? Mia, huwag ka magpiro. Isabel, bigyan mo lang ng isang gamit si Celia para umalis na siya. Sinabi ko na, lahat ng gamit ibabalik kay Celia. Ikaw! Okay, magreklamo ka na. Ipakulong mo ako mula. Ngayon, ang puta na ito ang tatawag sa'yo. Okay ba?
Sino ang nagreklamo? Okay, magreklamo ka sa pulis para arestuhin nila ako mamaya. Ang putang inang ito, ang tatawag sa iyo ng ina. Sino ang nagreklamo? Nagreklamo ka talaga? Akala mo biro lang ako? Bakit mo ko ginagawa ito? May ano ba talagang nangyari? Isang maliit na bagay lang. Di naman kailangan ipaalam sa pulis. Mga pulis maling, akala to walang nagreklamo. Ang totoo, isang maliit na problema lang. Oo. Ako ang nagreklamo? Jinang, nagreklamo. Para saan? Siya nagnakaw ng aking bagay na nagkakahalaga ng daang tael. Bitbitin! Sandali. Mga pulis, kami, isang pamilya. Si Isabel, ang kanyang anak. Paano mangyari yan? Walang kinikilingan ng batas. May nagreklamo. Kailangan naming imbestigahan. Ano ang relasyon ninyo? Ikaw nang bahala. Maliban, kung ang nagreklamo ay hindi na itutuloy. Mia, magpaliwanag ka na sa mga pulis. Gusto mo ba makita si Isabel mapakulong? Oo nga, Mia. Ikaw na nga ang gagawing tagapagmana si Isabel. 100 tael lang. Bakit ka pa mag-aalala? Isabel, hindi. Walang karma. Hindi pa oras. Abangan bukas ang hatol ko sa'yo. Kung ganon, di naman mahirap. Isuli mo na ang mga gamit ni Celia. Isabel Sunod, kay Lola Isoli mo ang kanyang gamit. Bukas dadalhin ka ni Lola. Ano ang gusto mo, Lola? Bilhan ka? Mga pulis, naghihintay ng sagot mo. Gusto mo ba magdiwang ng kaarawan sa kulungan? Mga pulis, nandito na ang mga gamit. Hindi ko na itutuloy. Salamat sa tulong. Kung ganon, kami ay umalis na. Yayalita, dali ng mga ito sa kwarto ni Celia. Yayalita, sino ang nag-utos sa'yo na papasukin pulis? Ako ang utos kay Chalalita. Mia, bakit mo ginagawa ito kay Isabel? Mia, bakit mo ginawa kay Isabel yan? Isabel? Pumunta na kayo? Hope! Benji. Jinang? Sumunod kay Isabel. Isulat mo lahat ng kanyang kilos. Po! Ginang! Victor! Isabel, ang utang mong 3,000 tael. Kung hindi mo babayaran, huwag mong akusahan ako walang puso. Victor, pinakamabuti ako sa'yo. Hindi mo ko pwedeng tratuhin ng ganyan. Bukas babayaran ko ang pera. At saka, ang aking ina ibibigay sa akin. Bukas ang ari-arian ng Sarmiento. Hindi lang 3,000. Kaya ko ibigay ang 30,000. Totoo ba yan? Siyempre, totoo. Alam ko ang aking ina. Pinakamamahal niya ako. Halika, Isabel. Masakit sa lumuhod. Victor, sa bukas, kapag nakuha ko ang mana, papatasikin ko ang mga basurang inatanak. Tulungan mo ako. Gusto kong putulin ang kanilang kamay at paa. Madaling gawin yan. Sa oras na yon, tingnan mo ako. Isabel, huwag ka na magalit. May 100 tael dito si Lola. Bilhan mo ng regalo si Ginang para makita niyang may utang na loob. Lola ang pinakamabait sa akin. Bili lang ng ilang taen para lang mapaligaya siya. Wala naman siyang alam sa mga ganyan. Yung mga basura na binigay ko dati, iniingatan niya para kayamanan. Walang alam talaga. Ginang,
Ang inilapit ko ay mga lihim na dokumento kay Isabel. Utang sa sugal, 3,000 Isabel! May lakas ka ng loob magsugal? Hindi ko akalain. Si Isabel ay nahuli ng pulisya dahil sa pagnanakaw. Sinira ang katawan ng tao. Ng tao gamit ang kabayo. Isabel! Walang awa ka. Walang puso. Bakit hindi ko ito napansin dati? Ginang, paumanin po. Gagawin niyo po ba siyang tagapagmana ninyo? Hindi naman. Sunugin ang lumang titulo. Dala mo itong titulo sa seremonya bukas? Opo, Ginang. Niloko ng Isabel ang Sarmiento. Ngunit may ebidensya, wala ka ng laban. Tio Andres. Rafael. Tio Andres. Salamat sa pagdating sa seremonya ni Isabel. Kayo ang matanda ng Sarmiento. Sa presensya ninyo, ang pagmana ni Isabel ay magiging lehitimo. Siyempre naman. Salamat kay Mia. Naging tagapamahala ako sa pabrika na ito. Ang kanyang kaarawan at ang seremonya ng mana. Siyempre, pupunta ako. Isabel, congratulations. Magiging tagapagmana ng Sarmiento. Magaling. Senyorita Isabel, matalino, mabait at mapadmahal. Magaling na desisyon ni Ginang na piliin si Senyorita Isabel. Tama. Sa panig ni Senyorita Isabel, si Celia ay bobo at tanga. Palaging takot. Walang galing ng senyorita. Tama. Anak man siya sa galing. Sa pagmamahal, siya kay Isabel, hindi makahabol. Tama ka. Celia! Ang ganda ng damit. Celia, sino nag-utos sa'yo? Ngayon ay piging ng Sarmiento at seremonya ni Senyorita Isabel. Bakit ka narito? Umalis ka na. Si Ina ang nag-utos. Sumunod. Pinapadala ka ni Ina para ikahiya sa harap ng lahat. Para malaman nila sino ang senyorita at unang anak ng Sarmiento. Walang hiya ka. Pinapadala ka ni Ina para ipakita na ikaw ang paborito. Alam mo, tingnan mo, sino ang tagapagmana ng Sarmiento. May lakas ka pa na labanan ako? Isabel, hindi ko pinangarap na labanan ka. Bakit suot mo ang damit ni Ina? Para ipadyabang sa akin. Pili ni Ina ito. Pinapasuot niya ito. Sumunod! Ipapakita ko sa'yo ngayon kung sino ka talaga. Guardia, sirain ang damit niya. Hindi siya karapat-dapat magsuot ng ganyan. Senyorita Isabel! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Itay! Lola! May mga tao, dapat alam ang lugar na papanggap na prinsesa, deserve mo. Huy! Handa ka rin ng regalo para kay Ina? Pakisabi, huwag mo nga gawin! Salo. Balik mo! Dito, balik mo! Celia, Ina ay may 72 pabrika at 36 na pabrika ng seda. Isang basang panyo lang ang regalo mo sa kanya? Halatang mahirap. Tingnan mo, si Isabel, may mamahaling pulseras na perlas. Ang panyo mong basura, hindi aabot ng 5 sentimo. Wala akong pera. Ako ang naghabi nito. Walang kwenta. Binigyan ka ni Ina ng maraming mamahaling regalo. Benta mo lang isa, may pera ka na. Ano regalo ni Ina sa akin? Paano ko ibebenta? Huy, nagpapanggap na mabait na anak na naman. Saan ang gunting? Ipapakita ko! Ipapakita ko! Ipapakita ko! Regalo ko ito kay Ina. Ikaw! Celia! Sumusuway ka!
Nagawa mong itulak ako! Celia, pakinggan mo. Ako lang ang tagapagmana ng Sarmiento. Ang lugar mo ay nasa harap ko bilang aking hakbang! Sino ang nagsabi na ikaw ang tagapagmana ko? Sino ang nagsabing ikaw ang tagapagmana ko? Ina! Celia, okay ka lang? Ina, regalo ko po ito para sa inyo. Naway malusog lagi. At parang panahon ng tagsibol. Palaging masay. Ina, simula pa lang pumasok si Ate Celia, sinabi niya na ako ay ampon lang ng Sarmiento at hindi nararapat dito. Hindi ko sinabi yan! Sabi pa ni ate, sabi niya, gusto magawin ang posisyon ko. Sila, pwede sila magpatotoo. Ina, pinuli ako ni Ate Celia. Wala akong magawa, kaya ako lumaban. Tama. Patutuwa ko. Ang lakas ng loob sabihin na ampun si Isabel. Tabuyan kay Ginang Amelia. Si Celia, tapos na. Last year, ang manager ng Bordang Timog, sinabi din yan. At pinagbunot ni Ginang. At pinalayas! Ang sinabi ni Celia, hindi ba totoo? Ina, anong ibig mong sabihin? Ikaw ay ampon ng Sarmiento. Ang tunay na anak ay si Celia. Bakit? Hindi mo pinapayagang sabihin ang totoo. Ina, ano ito? Ginang, kung sinusubukan mo si Isabel, ang mga salitang yan ay medyo masakit na... Masakit. Wala nang usapan. Ngayon, ipapahayag ko ang aking tagapagmana. Isabel, ang ina mo, kanina lang, mabait lang talaga. Ang mga sinabi niya ay takot mapatawa at mapagbintangan. Ngayon, ang posisyon ng tagapagmana ay nasa iyo na. Binabati ka, Senyorita Isabel. Sana tulungan niyo kami. Sana, Senyorita Isabel, tulungan kami. Mga kaibigan at kasamahan sa negosyo, ako si Amelia Dalisay. Ipinapahayag ang tagapagmana ng 72 pabrika at 36 na pabrika ay ipapasa sa... Eking tunay na anak, Celia Sarmiento. Ano? Ako si Amelia, ang tagapagpasiya ng mana. Ang 72 pabrika at 36 na seda ay ipapasa aking tunay na anak, Celia Sarmiento. Ano? Amelia, anong sinabi mo? Ano nangyari to? Nagkamali lang ba si Gina ng pangalan? Ano ba talaga ang nangyayari? Ina, ang ari-ari ng Sarmiento, paano mapupunta kay Celia? Hindi ako pumatayag! Ang aking bagay, hindi mo kailangang payagan. Ginang, di ba tayo nagkasundo? Ang mana na to para kay Isabel. Bakit biglang nagbago? Rafael, ang dahilan na aking sinabi ay dahil si Isabel ay isang walang utang na loob. Walang katotohanan! Isabel, pinakita ko. Siya lumaki. Siya ang aking tunay na apo. Ang mana na to para sa kanya. Isabel, huwag kang mag-alala. May lola ka. Walang sinuman ang makakakuha ng iyong mana. Rafael, tingnan mo ang asawa mo. Pinagalit niya si Isabel. Yun, ano man ang mangyari, Isabel ay Sarmiento. Ako at si Ina ay hindi pumapayag kay Celia. Rafael! 72 pabrika, 36 na seda. Alalahanin mo, ako ang nagtayo nito. Kung hindi ako, ang Sarmiento ay nagtitinda lang ng tela sa kalsada ngayon. Ako ang may sabi sa ari-arian ng Sarmiento. Celia! Pirmahan mo ito. Ikaw ang aking tagapagmana. Hindi! Ako lang ang tagapagmana! Ang ari-ari ng Sarmiento, ako lang ang dapat manahin! Bakit inibigay kay Celia ang puta?
Ngayon, pinunik ko ng titulo ng mana. Walang silbi na ang lahat. Isabel, hindi lang masama. Walang utak ka pa. Susulat lang ako ulit para kay Ikaw! Amelia, nalunod ka ba sa init? Anong kasalanan ni Isabel para tatuin mo siya ng ganyan? Amelia, gusto mo bang si Isabel hindi na magkikilala sa'yo? Humingi ka ng tawad ni Isabel at gawin siyang tagapagmana. Oo nga. Ginang Sarmiento, si Isabel ay mabait at masunurin. Mahinahon din siya. Kung ipapasa mo ang ari-arian, papatuloy niya ang Sarmiento. Mia, si Celia, lumaki sa lansangan. Sa kanya, marami masasamang gawi. Ipapasa mong ari-arian sa kanya? Di magtatagal, ang ari-arian ng Sarmiento ay uubusin niya. Naloko kayo ni Isabel. Hindi niyo siya kilala. Pakinggan niyo. Sa ugali at kakayahan, mas magaling si Celia. Mia, dati mo ba't binabastos mo si Celia? Tama. Binastos ko si Celia dati. Ngunit nag-ising... Isabel, alam mong lahat. Ang pagpirma ay porma lang. Si Celia ang pinili ko. Hindi mo makukuha ang kahit isang sentimo. Hindi mo makukuha sa akin ang kahit isang salapi. Ganito ba ang sinasabi mong makukuha mong salapi? Walang utang na loob ka! Pakinggan mo! Ang lahat ng Sarmiento ay akin! Ang ari-arian ng Sarmiento ay dapat lang sa akin! Si Isabel Sarmiento! Paano niya sinigawan si Ginang? Tama. Kung hindi siya inampu ni Ginang, hindi siya magiging senyorita. Walang utang na loob. May lakas pa siyang insultuhin si Ginang. Hayop talaga siya. Bakit ka tumatawa? Bakit ka tumatawa? Lahat ng narito, nakita at narinig ninyo. Siya ang aking inalagaan at binigyan ng lahat ng pangangailangan. Sa loob ng dekada, lahat ng hiling niya, pinagbigyan ko. Sa lahat ng kailangan niya, sinuportahan ko. Hindi ko akalain na masyado ko siyang binigyan ng lahat. Hindi ko hinihini kapalit. Lamang, sa akin bilang ina, ang kaunting respeto ay nararapat. Hindi lang niya ako sinigawan. Gusto pa niya akong suntukin. Hayop na katulad niya, paano ko ipapasa? Walang utang na loob! Hayop ka! Isabel, paano mo sinabi sa iyong ina? Isabel, huwag kang matakot. May lola ka. Isabel, sinita ka lang. Ikaw ang nagpilit. Ang bata mainitin. Kung hindi mo siya pinagalit, magagalit ba siya? Oh, bata lang siya. Galit lang. Bakit ka nagagalit? Totoo ba? Ina, kanina, napanik lang ako. Nagsita lang ako. Kay, bakit mo ako ginanyan? Tama. Bilang ina, sinisita mo siya. Paano kung masira ang kanyang kalusugan? Si Isabel ay mabait na bata. Para lang hindi siya magmana, pinagalit mo siya. Masyado kang malala. Hindi pa kayo naniniwala? Okay. Sa inyo. Si Isabel ay isang taong walang utang na loob. Utang sa sabungan ni Benji, 2,000 tael pila. Magbabaya sa loob ng 30 araw, total 4,000 tael pila. Pirmado at lagda, El Sarmiento. Utang sa sabungan ni Benji, 2,000 tael. Magbabaya sa loob ng tipa araw, kabuang 4,000 tael. Pirmahan at lagda, Isabel Sarmiento. Pautang, 2,000. Utang sa bahay aliw, Isabel Sarmiento. Nagpusta ka pa? Parang 3,000 tael yan. Hindi ako nagpusta. Hindi ako umutang nito. Peke. Itong lahat ay peke. Ikaw, pinapahamak mo ako. Mia, itong
Paano nangyari to? Toto, si Isabel hindi pupunta sa ganung lugar. Ang mga marka ng kamay ay malinaw na malinaw. Sinabi mo pa na peke at paninira? Pinagsisiyasa mo ako! Sinadya mo! Tama. Alam ko kasi kung sino ka talaga. Kaya nag-imbestiga ako. Yup! Sapat na! Utam lang naman ng 10,000 tael. Wala kang magawa kundi magtaka. Totoo? Anong bata? Walang nagkakamali. Sa sitwasyong ito, pinapanigan niyo pa siya? Ang Sarmiento, malaki ang negosyo. Ang 10,000 tael ay walang halaga. Ang bagay na ito ay tapos na. Wala na. Okay, ang tunay na kulay ni Isabel! Victor, tulong mo ako. Kami dalawa ay parehong may problema. Kung hindi mo ako tulungan, wala akong makuha sa Sarmiento. Hindi ko mababayaran ng utang. Paano kita tulungan? Sa harap ng maraming tao, babalutin ko siya. Ikaw ang bobo. Hindi mo alam na sinusundan. Victor, tulong mo ako. Kung hindi, talagang tapos na ako. Ikaw ang may problema. Wala akong pakialam. Ikaw na ang bahala sa problema mo. Kung hindi mo mabayaran yung palaran, alam mo. Bakit sila nandito? Kuya Benji, sasabihin ko lahat. Limo! Kahapon sa sabungan, nagsabi na kapag nakuha niya ang mana, papatapon niya si Ginang Amelia Palayas sa bahay Sarmiento. Sabi pa niya, paputulin niya ang mga paa at kamay ni Ginang Amelia at Celia. Anak ng demonyo! Ang sama mo! Pakot mo ang pa! Ni Ginang Amelia at Celia! Hayop na! Walang utang na loob! Walang hustisya ang pampatay sa kanya! Walang katotohanan! Hindi kita kilala! Pinipilit mo lang akong siraan! Ako ang saksi! Totoo lahat ng sinabi niya! Narinig ko mismo! Sapat na! Kahit may kasalanan si Isabel, di ba pwedeng usapan lang? Bakit kailangan sa harap ng lahat? Tama. Gusto kong ipakita ang tunay niyang mukha. Isabel Sarmiento naknakaw ng isang pares ng hiyas worth 1,000 tael ng pilak, kinukumpiska na para sa pagsisiyasat. Isabel Sarmiento agad, hulihin ang suspect Isabel Sarmiento, parusahan ng husto. Kaya pala noong mga araw wala ka sa bahay at bumalik ka pa para humingi ng pera. Palibasa para suhulan ng opisyal. Pakinggan ninyo, siya ang tinatawag ninyong mabait, masipag at disiplinado. Isabel, ikaw ba ang gumawa nito? Hindi ako! Hindi ako gumawa! Hindi ako! May selyo ng gobyerno. Hindi mo matatanggihan. Amelia. Bakit mo ako ginagawa ito? Bakit? Para sa hinaharap na hindi mo kami ipahamak. Amelia, walang puso ka! Ang sampal na ito para sa iyong walang puso at walang puso. Ang sampal na ito para sa iyong masamang loob at pang-aagaw ng bahay at Ang sampal na ito para sa iyong kasamaan at walang pakundangan na pangpatay. Sapat na! Isabel, Itay, Lola! Masakit. Masakit. Celia, wala nang mangyayari. Natapos na ang lahat. Ina, regalo ko po ito para sa inyo. Ngunit, pinunit po. Pasensya na po. Para sa akin, hanggang ngayon, ito ang pinakamagandang regalo. Ina, nawa ay maging maligaya at matagalang buhay. Tayo na! Celia, sa nakaraan, pasensya na. Sa buhay na ito, salamat at may pagkakataon pa. Amelia, ano man ang mangyari, hindi mo dapat suntukin si Isabel. Huwag mong gamitin na kaarawan mo para maging pasaway dito. Rafael! Wala kang paningin ng pandinig! Si Isabel ang... Sapat na. Ano man ang ginawa ni Isabel, anak ko pa rin siya.
Rafael! Nasa harap mo ng katotohanan. Bakit hindi mo pa maintindihan? Si Isabel ang ba talagang ugali niya? Hanggang sa siya, ang sirain ng pamilya natin, siya kakalang matutuos? So what? Tiwala ako kay Isabel na hindi siya gagawa ng kalokohan. Kahit gawin niya, malaki ang pamilya Sarmiento. Kayang panindigan. Malaking pamilya? Rafael, huwag mong kalimutan sino ang dahilan ng tagumpay ng Sarmiento. Si Isabel ang sira ng aking pinaghirapan. Siyempre, hindi ka nasasaktan. Gusto mong gawin? Isumbong sa pulis! Malakas ka? Hindi! Itay! Lola! Huwag niyo akong ipakulong! Mia, anak mo si Isabel na lumaki sa iyong paningin. Handa mo bang ipakulong siya? Oo nga. Mia, si Isabel lumaki sa iyong paningin. Dahil sa utang na loob, patawarin mo siya ngayon. Toto, tiwala ako kay Senyorita Isabel. Matapos ang pangyayaring ito, sigurado magbabago siya. Isabel, sumama sa akin simula pagkabata. Hindi ko hahayaan, nasaktan siya. Walang problema. Sumunod ka sa akin. Let's just forget this. Forget it! Hindi pwede! Si Isabel, kailangan paalisin sa Sarmiento. Amelia! Hanggang kailan ka? Huwag mong isipin na may utang na loob ang Sarmiento sa'yo. Alam mo, ikaw ang dayuhan ng Sarmiento. Siya ang aking tunay na apo, ang tunay na anak ng aking anak. Tunay na anak? Anong sinabi mo? Amelia Dalisay! Hindi mo ba naiintindihan? Sinabi ko na, si Isabel ay tunay na anak ng aking anak. Ikaw ang dapat paalisin. Rafael, sabi mo, ano ba talaga ang totoo? Sa sitwasyong ito, hindi na kita lilihiman. Tama si Lola. Si Isabel ay tunay kong anak. Hindi ko gustong sabihin ito. Pero ngayon, ang kulit mo dito, kailangan mong malaman. Sa Sarmiento, sino ang may kapangyarihan? Ama, tunay mo akong anak? Isabel, sinabi ng ama, hindi kanya hahayaan masaktan. Kasama ang iyong ina. Ako? Kaya pala kayo palaging pinoprotektahan si Isabel. Siya ang iyong tunay na apo. Siya ang iyong tunay na anak. Naloko ako ng lubos. Pinaghirapan ko ang Sarmiento para magkaroon ng ari-arian. Ngunit kayo, walang kwenta! Walang tulong ng Sarmiento! Ikaw lang na babae! Ano ang magagawa mo? Ikaw lang papalaya si Isabel? Alam mo, si Isabel ay palaging tunay na anak ng Sarmiento. Tunay na apo! Ngunit si Celia ay tunay mong apo at tunay mong anak. Amelia, sasabihin ko ang totoo. Ang pagpapakasal ay hindi ko gusto. Ako si Rafael. May minahal lang akong babae. Kaya ang anak natin, paano ko aalagaan? Siya ba ang anak ni Rosalinda sa bahay aliwan? Hindi ko akalain na namatay siya sa sakit. May isa pa kayong anak. Sumagot ka! Anong karapatan mong husgahan siya? Siya ang aking pinakamamahal. Ang aming anak na babae. Ako si Rafael Sarmiento. Siyempre, dinala ko siya dito. Sa tamang panahon, si Celia ay nawala at dinukot. Bakit hindi sulitin ang pagkakataon? Dinala si Isabel at inalagaan. Bakit hindi? Dati, akala ko nagpagamit lang kayo kay Isabel. Palibasa! Pinlano niyo ako! Ang anak ko, handa na ang liham ng pagpapalaya. Pinagpala kita sa pagmamahal mo kay Isabel. Kaya hindi ko ipinakita. Hindi ko akalain na ipapalayas mo si Isabel. Kung ganoon, huwag kang magalit sa akin. Oo nga, nakalimutan ko sabihin. Ang 72 pabrika ng burda at 36 pabrika ng seda ay naipasa ko na sa panghalan ko na... Ano? Ginang, may mga talaan ng negosyo na kailangang lagdaan. Kung ganon, si Isabel ay talagang anak ng Sarmiento. Kayong dalawa ay papalaya si Isabel? Sa loob ng maraming taon, binigyan kayo ng Sarmiento ng magandang buhay. Wala na ba kayong konsensya? Noong ang Sarmiento ay hindi na mapangalagaan ng tahanan, ako ang... Huwag kang magyabang. Walang proteksyon ng Sarmiento. Na yon, malawak na ang negosyo ng Sarmiento. Ikaw, wala ng kwenta.
Ang lahat ay aking kasalanan. Marami akong ginawa para sa Sarmiento. Hindi ko akalain ang kapalit nito ay ang pagtraidor ninyo. Gusto niyong hiwalayan ako? Mas gusto ko! Silya, huwag kang mag-alala. Wala sila! Hindi tayo magugutom! Amelia, pag-isipan mo mabuti. Ang babae na hiwalayan ay kinainisan ng lahat. Tsaka, ang pera ng Sarmiento, wala kang maipapasa. Huwag walang pera ng Sarmiento ang aking kukunin! Amelia, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung ikaw mismo ang magpapalayas kay Celia sa Sarmiento, mananatili kang Sarmiento. Ina, Hindi ko akalain na ang Sarmiento ay ganito kamanhid. Gagamitin ang kayamanan bilang bayad sa pagmamahal namin? Ang ganitong pamilya ay ayaw ko na. Walang hiya ang sama ng dugo mo. Ang Sarmiento ay masisira ng mga ito. Amelia, hanggang ngayon, tinatawag mo pa akong walang hiya? Umalis kayong lahat! Umalis! Celia, tayo na. Isabel, ang puta na yan ay pinagbunutan na namin. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, sa Sarmiento, walang makakapanakit sa'yo. Ikaw ay manirahan na kasama namin. Opo, Lola. Mula ngayon, aalagaan ko kayo. Isabel, Po? magpapatoto ako. Mula ngayon, ikaw ang unang anak ng Sarmiento. Walang makakabura sa'yo. Binabati ka, Don Rafael. Mas mabuti nang umalis si Amelia. Magdiwan tayo. Ina, hindi mo ako iniwan. Anak, sinabi ko, hindi na kita iiwan. So, anong plano mo ngayon, Ina? Pinaglalaruan nila ako. Ang perang kinita ko, nilipat nila ng lihim. Wala lang yan. Hanap muna tayo ng matitirahan. Sa susunod, maghahanap ako ng paraan. Mia! Thomas! Sa wakas, nakita. Mia, nung araw, kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ako magiging pinakamayaman sa kaluran. Mia, ang nangyari sa pigi ng Sarmiento, alam ko na. Sila, ganyan ang ginawa. Okay ka lang? Okay lang. Buti naman. Si Rafael ay mababa ang moral. Ang pag-alis mo ay maaari maging maganda. Mia, sa mga taon na lumipas, hindi kita nakalimutan. Ikaw at ang iyong anak, sa hinaharap, pwede ba akong mag-alaga sa inyo? Thomas, ano to? Mia, kung hindi ka nailang, gusto kitang pakasalan. Gusto kitang makasama habang buhay. Pagaman pinili mo si Rafael noon, ngunit maraming taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan. Sa aking puso, may laging puwang para sa iyo. Noon, talagang bulag ako. Akala ko, si Rafael ang mapapangasawa ko. Sino ang mag-aakala na nagkamali ako kung maibabalik lang? Hindi pa huli. Hindi pa huli ang lahat. Mia, pakasalan mo ako. Ituloy natin ang ating pag-ibig. Ngayon, may mga bagay akong iniisip. Ang isip ko ay magulo. Bigyan mo ako ng oras para isipin muna. Pwede ba? Mia, nagmadali ako. Ganyan ba ang gusto mo? Pumunta muna kayo sa bahay pahingahan ng yelo para magpahinga. Ari-arian ko yon. Usapan natin ang lahat. Sige, Thomas. Salamat. Narito na. Magpahinga muna kayo. Kung may problema, tawagin niyo ang tagapamahala at puntahan ako. Salamat, Thomas. Mia, hindi mo kailangan magpasalamat. Ang pamilya Sarmiento ang bulag. Pinili si Isabel na basura, pero itinapon ang iyong kagandahan. Mia, kahit sa huli ay hindi mo ako tanggapin. Ang posisyon ng Pangulo ay laging para sa iyo. Ang mga tseke, ninyo na muna. Para na rin itong advance sa sahod ninyo. Thomas, hindi ko deserve. Ang pera mo, hindi ko tatanggapin. Mia, marami kang tulong sa akin noon. Tanggapin mo na ang check. Thomas, alam ko ang ibig mong sabihin. Gusto mo tulungan ka. Sige, tatanggapin ko muna. Sa susunod, babayaran ko. Maganda. Pumasok na kayo. Magpahinga kayo. Salamat, Tio Thomas. Ah, Halika!
bangko. Nagmadali pa rin ako. Si Mia, hindi naman niya ako tatanggapin. Pedro, maganda ka. Kailangan ko ng 3 sulat para manligaw kay Mia. Huwag na ulit magmadali. Pop! Dito na tayo. Muna. Ang cheque ng pilak para may magamit sa Ina, sa iyo kaunti na lang ang pilak. Itago muna natin. Pwede ako magtrabaho sa labahan. Sapat na para sa pang-araw-araw. Celia, mula ngayon, hindi na kita pababayaan na maghirap. Kung may makain ako, hindi na kita pababayaan na magutom ka. Sa wakas, ang putang Amelia ay pinaglabas na. Ngayon, una natin, sa Bangko Dalisay, palitan natin ng check at magdiwang tayo para kay Isabel. Salamat, tatay. Halika! Amelia? Putang babae, bakit ka dito? Alam ko, walang hiya ka talaga. May lakas ka pang sundan kami. Subalit sabihin ko sa'yo, wala kwenta ang pagsunod mo. Ang aking ama at lola, hindi ka mapapatawad. Sinong nagsabi na sinusundan ko kayo? Ang bangko ito ay bukas sa lahat. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Amelia, pinaglabas na kita. Walang pera. Pumunta ka sa bangko para humingi sa akin. Para saan pa? Ako at ang Sarmiento ay walang koneksyon na. Saan kami pupunta? Kailangan pa bang ipaliwanag? Matapang ka pa rin. Kitang-kita ang paglaban mo. Wala ka na sa Sarmiento. Sino pang titingala sa'yo? Di magtatagal. Ikaw, sa labahan, magtrabaho. O kaya, sa kalsada, magmakaawa. Pwede siyang magbenta sa bahay aliwan, subalit ang luma mong katawan, kahit sa bahay aliwan, walang bibili. Ay, naku. Ako si Rafael. Hindi naman ako. Walang pakialam. Kung ikaw at si Celia talagang hindi makakaraos, kung kayo ay humingi, magpakumbaba ka. Baka magawa ko magpatawad at bigyan kayo ng pilak. Ha? Para hindi kayo... Igil, hindi pa ako tapos. Saan ka pupunta? Ano ito? Cheque ng pilak! 1,000 tael! 1,000 tael! Saan mo nakuha ang check na to? Rafael, ang cheque ko to. Ibalik mo! Totoo naman na hindi ito cheque ng Sarmiento. Sabi mo, ang mga cheque mo, galing saan ba talaga? Walang duda, pera itim lang puta. Hindi posible! Nung ako'y nagpapatalsik sa kanya, lahat ng kanyang mga gamit ay aking sinuri ng mabuti. Siya ay talagang walang pera. Alam ko na, pinagpanggap niyang cheque to para manloko ng pera dito. Ano ang pinag-aawayan niyo? Ginong, Sunny, may nagpanggap ng cheque. Walang takot! Sino ang nagpanggap ng cheque? Siya yan. Don Tomas, handa na po ang dowry? Kumusta ang aking damit? Maganda po. Siguradong magugustuhan ni Ginang Amelia. Totoo? Huwag yun ang lahat. Sumama sa akin. Magpo-propose ako! Ang Bangko Dalisay ay naghahanap ng mga peking cheque. Guardia, arestuhin siya! Wait. Turi ang aking cheque. Paano mo masasabing peking? Akala mo hindi kita kilala? Ang dating may-ari ng 72 pabrika. Sayang lang, ngayon ay pinagbukod ng Sarmiento. Ang Sarmiento ang may-ari. Paano nila ikaw sisiraan? Tama si Sonny. Pinagbukod ko siya, walang dala. Biglang may 1,000 tael na cheque? Hindi ba ito peking? Baka may mayamang nagbigay. Ginong Sonny, ang cheque na ito, totoo ba o hindi? Suruhin mo lang, bakit kailangan mo mapadalos-dalos? Don Tomas, wala po si Ginang Amelia. Wala siya.
Sumunod sa akin sa Bangko Dalisay. Oo. Magaling kang gumawa ng check. Ngunit matapang ka. Ang check na ito ay para lamang kay Don Tomas. Suriin mo mabuti. Totoo itong tseke galing sa iyong amo. Walang katotohanan! Siya ang pinakamayaman sa kanluran. Paano niya kayo kilala? Guardia, bihagin silang dalawa. Dalhin sa korte. Amelia, huwag mong sabihin na si Don Tomas, ang may-ari ng bangko, ay babae na pinabukod. Maliban sa aking ama, sino pa ang magagusto sa'yo? Sino ang nagsabing walang gustong kay Mia? Mia, nandito ako. Walang mangyayari. Subukan ninyo. Syakta ng aking babae. Si Don Tomas ay may alahas, kalahati ng Dalisay Komersyo at posisyon ng tagapamahala para manligaw kay Ginang Amelia. Mia, handa ka ba magpakasal sa akin? Siya lang? Paano niya makikilala ang taong ganito kayaman? Sino ka ba? Ikaw lang. Hindi karapat-dapat malaman ang aking pagkatao. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na lahat. Ikaw at ang babaeng ito ay magkakasama. Ikaw ang sinuhol niyang manlaloko. Ang mga ito ay peke din siguro. Umalis ka! Huwag mo akong hawakan! Amelia, mahusay kang umarte. Huwag mo akalaing di ko alam ang iyong laro. Kinuha mo ang mga manloloko para magdula dito. Para lang mabawi ang iyong danggal. Manloloko din pala kayo. Katawa-tawa. Amelia, sa tingin mo, basta-basta kumuha ng lalaki at ipakita sa akin, magagalit ako at hihingi sa iyo na umuwi? Amelia, tandaan mo ito. Ikaw ay laging aso na itinapon ng Sarmiento. Tandaan ang sinabi mo. Gagawin kong pagsisihan ninyo ito habang buhay. Ganyan ba? Magkano ang binayad ng babaeng ito? Bibigyan kita ng doble. Sumubsob ka at umalulad ng aso. Huwag kang bastos kay Don Tomas! Sapat na, tigilan na. Mahusay kang umarte. Parang kayo lang ang mahusay umarte. Sunny, magagawa mo ang malaking bagay para sa bangko. Ang mga manlolokong ito. Takot ko na sa Bangkok Dalisay, karamihan ng peke na papel ay gawa ng kanilang mga kamay. Tama, kawal. Puntahan si Manager Luis. Sabihin ninyo na huli ko ang mga manlulokong gumawa ng peke na papel. Bilisan! Ang Sarmiento ay malaking kliyente ng Bangko Dalisay. Meron kaming libo-libong tael dito, kahit si Manager Luis. Sumusunod kay tatay at gumagalang sa kanya. Ah, talaga? Hayaan natin na makita natin. Sana manlolokong gumawa ng peke na papel. Manager Luis, siya! Don Tomas! Don Tomas! Tumayo ka. Manager Luis, bakit mo siya tinawag na Don Tomas? Siya ay isang manloloko! Sumunod ka! Siya ang may-ari ng Bangko Dalisay. Panggulo ng Dalisay Komersyo, si Don Tomas, pinakamayaman sa kanluran? Paano siya naging si Don Tomas? Hindi posible! Si Don Tomas ay, paano siya matasama ng matandang babae na to? Walang utak kayo! Sino ang sinisigawan mo? Alam mo, kung saktan mo ang aking ama, lahat tayo ngayon ay magbabayad na malaki! Ikaw! Sapat na! Walang kwenta kausap ang mga bubo na to. Mia, ang ingay ng mga to. Ilabas ba natin sila? Huwag na nating silang makita. Tagapagbantay! Palayasin silang lahat! Umalis kayo! Huwag niyong hawakan na po! Mula ngayon, lahat ng Sarmiento ilagay sa blacklist ng Bangko Dalisay. Suriin ang pinagmulan ng lahat ng check ng Sarmiento. Mia, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Thomas, salamat na sa pagtulong mo. Hindi ko kayang tanggapin ito. Pakiimbak na lang nila. Mia, buong puso ko itong ibinibigay. Okay, kahit hindi mo tanggapin ang panliligaw, pero kung hindi dahil sa'yo na nagbigay ng liwanag, hindi ako makakarating dito. Sa puso at isip, ang kalahati ng Dalisay Komersyo ay sa'yo. Deserve mo lahat ng ito. Thomas, alam ko marunong kang magpasalamat.
Ngunit biglaan nang mo akong binigyan ng marami. Paano ko ito matatanggap? Mia, pasensya. Di ko naisip. Ganyan na lang. Ikaw at Celia ay magsettle muna. Usapan natin ang atin. Okay? Okay na yan. Celia, binili ko ito sa Casa de Alhajas Imperial, isang pulsera. Gawa ng pinakamahusay na alahernong Maynila para sa iyo bilang pamagatang pagkikita natin. Salamat, Tio Tomas. Ngunit hindi ko matatanggap. Masyadong mahal. Mia, tingnan mo. Binigyan kita, ayaw mo. Para sa bata, ayaw din niya. Gusto mo ba? Tingin mo na. Salamat, Tio Tomas. Masaya ako na gusto mo. Mia, matagal na kayong pagod. Gutom na kayo? Kumain tayo ng hapunan. Kayo? Yung lalaki. Si Don Tomas ba yun? Impossible. Siguro, niloloko lang tayo ni Amelia. Sinasabi ninyo, bakit sunod-sunuran si Manager Luis kay Amelia? Ama, Lola, isipin niyo. Ang negosyo ng Sarmiento, di ba palaging kinukontrol ni Amelia? Kaya ang manager ng Bangko Dalisay, si Amelia lang ang sinusunod. Silang dalawa, siguradong Kasabihin ko na nga, pinakamayaman sa kanluran. Paano mag-propose sa babaeng si Amelia? Tama. Amelia, yung mahirap na lola ko. Di ba ngayon ang kanyang kaarawan? Si Ama, katatapos lang siyang hiwalayan. Karamihan sa pamilya niya siguradong hindi alam. Tayo, magkagulo sa kanyang kaarawan para mapahiya si Amelia. Okay, magandang ideya. Hindi maganda yan. Alam mo, katatapos lang nating paalisin si Amelia. Ama, tingnan mo kung paano niya tayo tratuhin. Tama si Isabel. Walang awa siya sa atin. Huwag niyang asahang maging mabait tayo. Opo. Ayaw titigil dito. Kanyan. Sa bahay ni Amelia, maghanda ka, Lola. Nakipagkita na ako kay Don Ernesto para sa negosyo. Kung makipagkasundo si Don Ernesto, ang pamilya Sarmiento ay aasenso. Wow! Perfect! Isabel, sumama ka kay Ama para matuto. Mamaya, ikaw mag-aasikaso ng negosyo ng Sarmiento. Opo, Ama. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Ina, Tio Tomas. Busog na po ako. Kain lang po kayo. Lalabas lang po ako. Bakit parang may lihim si Celia? Si Celia talaga. Napakatalino. Oo nga. Si Celia ay mabait. Dati, lagi ko siyang sinisigawan. Ngunit lagi niya ako iniisip, pinapalag. Ako bilang ina, ay talagang... Tomas, salamat. Si Celia ay mapalad. Kung hindi ka dumating, hindi ko alam. Amelia, si Celia ay nagpalipas ng maraming taon sa labas ng bahay. Nang makauwi na, meron siyang walang pusong ama. Ngunit ngayon, meron ka na siya. Kulang lang sa pagmamahal ng ama. Kung talagang gusto mong suklian siya, bigyan siya ng buong pamilya. Amelia, maniwala ka. Ako ay magiging mabuting asawa. Ginang, ito po galing sa anak ninyo. Ina, mabait si Tio Tomas. Sa tingin ko, pwede siyang pagkatiwalaan. Hindi dahil sa regalo niya ako nagsabi nito. Tiwala ako. Pinakamalaking hangarin ko ay ang maging masaya ka. Sa tingin ko, si Tio Tomas ang makakapagbigay sa'yo ng kaligayahan. Ang bata. May problema ba? Tomas, nasaan ang kontrata? Amelia, ikakasal ka sa akin. Dito ang kontrata. Hay nako, pinawi ko naman dowry, pinabalik ko na.
Ito ang pamilyar na singsing ng Dalisay. Simbolo din ito ng Pangulo ng Dalisay Komersyo. Ngayon, ibibigay ko na sa iyo. Itong singsing ang simbolo ng aming pag-iibig. Ngayong gabi, maglipat na kayo ni Celia dito. Aalagaan ko kayo ng mabuti. Hindi ngayong gabi. Kaarawan ng aking ina. Kailangan kong bumate. Hay naku. Tama. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita ang lola. Hahandaan ko ang regalo at pupunta ako. Oo nga. Kilala mo si Don Ernesto? Nasa lungsod ng Ilaya siya ngayon. Papayuhan ko siya para bumate din sa lola. Don Ernesto? Pinakamayaman sa lungsod ng Ilaya? Oo, ang totoo. Siya ay nasa ilalim ko. Sa lungsod ng Ilaya, may siyang suporta. Tiyak na ang iyong pamilya ay magiging kilala sa lungsod ng Ilaya. Thomas, napakabuti mo sa akin. Kami ay pamilya. Hindi ko aalagaan ang aking asawa. Ba't aalagaan ko ang iba? Don Ernesto, tingnan. Ang mga plano, gawa ng aking anak, si Isabel. Okay, naiintindihan ko. Pupunta ako ngayon. May lakad ako. Umuwi na kayo. Don Ernesto, kailan tayo magkita ulit? Hindi na kailangan. Yung plano, walang kwenta. Kung na kayong bumalik, sayang lang ang oras ko. Itay, anong ibig niyang sabihin? Si Don Ernesto ay pinakamayaman sa lungsod ng Ilaya. Natural lang na mataas ang pamantayan niya. Ang plano na ito, pinaghirapan ko buong araw ko. Itong ginawa, sinabihan pa niya itong walang kwent. Mayaman sa Ilaya, walang utak na hayop. Mahina lang, huwag niyang marinig. Wag na. Ang kuripot kong lola ay may kaarawan na. Tayo ay pumunta na lang at pagalitan si Amelia. Ina, kayo at Tio Tomas? Celia, Tio pa rin ang tawag mo? Itay! Anak ko. Halika, tingnan mo ito. Regalo ito ni Itay para kay Ina. Kumusta? Maraming regalo. Itay, napakabuti mo kay Ina. Itay, Ina, pagbigyan niyo po ako. Tumayo ka na. Magagalang pa rin ba sa akin? Don Tomas, may problema sa bangko. Pakiasikaso po. Mia, pupunta muna ako sa bangko. Kayo at Celia, pumunta na sa kaarawan. Susunod ako. Lola, nandito ako para bumate. Mabuhay ka at maging malusog. Maganda. Ina, mabuhay ka. Magkaroon ng masayang buhay. Maganda. Nasaan si Rafael at si Isabel? Mia, inaasahan ng lola ang kanyang manugang. Nasaan siya? Nasa labas ba siya? Rafael, hindi na darating. Bakit? Lola, si Rafael at ako. Wow, kakadikit lang sa manluloko. Agad sumulpot sa kaarawan ng nanay. Ang galing mo sa pagpapasikat. Ginang! Rafael! Isabel! Nandito kayo! Magupo po! Sinong binan mo? Huwag kang magangking may kaugnayan sa Sarmiento. Mahal kong lola, hindi mo naman akalain na talagang dumalo kami sa kaarawan mo? Ang pangit mong itsura. Deserve mo ba? Ano ang nangyayari? Si Amelia ay pinawalang bisa ko. Ano? Mia, ano ang nagawa mong kasalanan? At pinawalang bisa ka ng asawa? Ang babaeng ito ay napakamalupit. Gamit ang pangalan ng Sarmiento, sinaktan at inapi kami. Pinawalang bisa siya ng ama ko. Binigyan pa siya ng respeto. Walang kwenta ka! Gusto mo kaming madamay? Agat, mag-sorry kay Rafael.
Walang katotohanan. Si Rafael ang unang nagloko. Si Isabel ay anak niya sa ibang babae. Totoo pa, lahat? O, Anong bago? Ang mayayaman ay maraming asawa. Normal lang yan. Hindi ba titinuring mo si Isabel na anak? Mahalaga ba talaga kung tunay na anak? Tama. Ako at si Mario nagtatrabaho sa Sarmiento. Kung pinawalang bisa ka ni Rafael, ano ang mangyayari sa amin? Tama. Pamilya, napaka-selfish mo. Mia, humingi ka ng tawad kay Rafael at humiri na magbalikan. Ina, bakit ikaw din? Mia, umalis ka sa Sarmiento. May dala kang bata. Uwi ka ba sa bahay namin? Para sa iyong kinabukasan, tiis-tiis ka na lang. Ina, hindi mo pa alam. Si Rafael kasama si Isabel. Gusto akong patayin. Gusto akong punturin ang kamay at paa. Sapat na. Sumunod ka sa akin. Naranasan ko na to. Maaga, namatay tatay mo. Nung panahong yon, anong buhay natin? Nakalimutan mo na. Huwag kang mahiya. Ako na ang magsabi. Rafael, Isabel, nandito ako. Kami ni Mia, humihingi ng tawad. Patawarin niyo siya ngayon lang. Pwede ba? Sasabihin mo lang, papatawarin? Matandang babae, mayabang ka, ah. Kung ipagpapalagay mo sina Ina at Ama, ano man ang utos mo, susundin namin. Ina, huwag mo nang pakialaman. Ako na ang bahala. Gusto magbalikan kay Ama? Pwede. Paluhurin si Amelia sa aming ma-prostrate at Tanda, huwag mong kalimutan na ngayon, nasa magandang lugar ka, nagpupulong dahil sa Sarmiento. Si Amelia kasama kami. May pera kayo. Umalis siya. Kayo, wala nang... Amelia, ikaw ang may kasalanan. Dapat kang lumuhod. Lumuhod ka na. Humingi ng tawad kay Rafael. Rafael, Isabel, ako. Na ang luhod para kay Mia. Pwede ba? Lumuhod na ako. Ina! Huwag natin silang hingan at huwag din matakot. Amelia, malapit na nang mamatay. Matapang ka pa. Paluhurin ang sawa at biyenan ko. Wala na kayong pag-asa. Magpatalikod ang asawa at biyenan ko. Parang gusto niyo mamatay. Mia, okay ka lang? Kilala mo ba ako? Ina, ako si Tomas Dalisay. Ang asawa ni Mia. Ano? Na. Si Tomas ay nagbigay ng 3 sulat at 6 na regalo. Kami ay mag-asawa na. Oh, Ina. Nandito ako ngayon para sa iyo. Lola, si Don Tomas Dalisay dumating para mabigay ng 3 regalo. Una, isang jade scepter. Pangalawa, isang bahay sa Timog. Pangatlo, isang burdang kasuotang puno ng ginto. Oy, ikaw! Hanggang kailan? Nangloloko ka na sa kaarawan ng biyanan mo? Ano nangyayari? Ano ang ibig sabihin nito? Siya to? Kanina mumada sa bangko, nagpanggap na mayaman. Hindi ko akalain, nandito pa rin siya. Kung wala kami, kayo, nangloloko na. Ano? Palusot lang pala. Sa tingin mo, anong lalaki ang magbabayad ng ganoon para sa isang babae na pinabayaan? Oy, kinakausap kita. Alam mo ba kung sino si Don Tomas? Siya ang pinakamayaman sa kanluran. May lakas ka pang magpanggap. Wala kang takot sa kamatayan? Emilia, walang takot ka. Si Don Tomas, paano kanya gusto? Tama. Kung malaman ni Don Tomas, mamatay ka talaga. Amelia, huwag ka na magtanggap. Ang kapal mo, bilisan mo, humalo kip-kip, humingi ng tawad. No. Hindi ko gusto na may kasama kang manluloko para ipagtanggol ako. Gusto ko lang na mabuhay kang maayos. O kaya, magtawad tayo sa kanila. Naku, Ina, tiwalaan mo kami. Mia. Kung hindi ka pa rin magbago, hindi na kita anak. No. Ano sinasabi mo? Si Don Ernesto Zamora dumating para bumati kay Lola. Pinakamayaman sa kanluran. Dadalo para sa matandang walang kapangyarihan, ipagdiwang ang kaarawan. Hindi posible. Si Amelia Dalisay naghanap na naman ng manloloko. Una, nagpanggap si Don Tomas. Ngayon, lumapit pa kay Don Ernesto para manggulo Amelia Dalisay. Kung gusto mong mamatay, umalis ka na. Huwag kaming idamay. Tama, pinaghirapan namin makasama ang Sarmiento. Huwag natin siyang idamay.
Ikaw, magpatawad ka kay Rafael at Isabel. Last chance mo na to. Kung hindi... At pag hindi, gusto niyo rin akong palisin? Ginawa mo ang bagay na to para sirain kami. Palayasin ka lang. Isang parusa lang yan. Sino ang nagmumura dito? Si Don Ernesto talaga? Don Ernesto, bakit po kayo narito? Hindi ko naiintindihan. Nandito ako para ipagdiwa ang kaarawan ni Gina Amelia. Hindi posible. Hindi ako naniniwala. Siya si Tong Ernesto Zamola. Pinakamayaman sa lungsod ng Ilaya. Nakita ko siya sa bahay Zamora. Boss Tomas, pasensya na. Nagtagal ako. Tong Tomas! Siya talaga si Don Tomas! Kung ganun, si Amelia talagang asawa ni Don Tomas? Don Ernesto, maari bang niloko ka niya? Isipin mo, si Don Tomas, paano magugustuhan si Amelia yung matandang babae? Hindi siya si Don Tomas! 20 taon na akong naglilingkod kay Don Tomas. Ang ibig mong sabihin, bulag ako at hindi ko siya kilala? Mia, siya talaga si Don Tomas? Ina, hindi kita lolokohin. Oh, mabuti naman. Hindi pwede! Sigurado kayo ay nagtutuluhan para lokohin ako. Tumahimik ka! Magmura ka pa kay Don Tomas. Pupunitin ko bibig mo. Sabi ni Don Ernesto, hindi pwedeng peke. Walang hiya ang Sarmiento! Nagkabit at may anak labas. Pinagbuhisan pa si Mia, kayo. Maghanda kayo sa suntok. Isabel, ikaw na, walang utang na loob, walang hiya. Anong karapatan mo na mang-asal kay Mia at Don Tomas? Sunod-sunuran tayo! Kanina nang kasama niyo ako namurahin si Amelia. Rafael, ito ba ang anak mong pinalaki? Sapat na, tumahimik. Don Ernesto, huwag niyo pong pansinin ang bata. Lola Felisa, si Don Ernesto ng Ilaya. Naway mabuhay kayo hanggang matanda. Para sa inyo, 100 ektaryang lupain at isang bahay. Huwag po. Huwag po. Huwag naman po, wag po. Ang mamahalin na regalo, hindi ko po kayang tanggapin. Lola Felisa, kung ikukumpara sa utang na loob ni Boss Tomas, walang halaga ito. Bilang biyena ni Boss Tomas, nararapat lang na pasalamatan kayo. Umuunit ako ay matanda na lamang. Para saan ko ang maraming lupa at bahay? Ina, pwede mong ipaubaya ang lupa at bahay kay Mia at Celia. Mia ay matalino. Tiwala ako na mapapangalagaan niya ang ari-arian. Celia ay matalino rin. Tiwala ako na madali niyang matutunan. Hindi pwede! Bakit naman? Bakit si Celia? Bakit siya? Huwag magsalita! Sumilip! Ina, sinabi ng Sarmiento, pag umalis si Mia, maghihingi na lang siya. Ngunit ngayon, mas magandang buhay ni Mia kaysa sa Sarmiento. Ina, pwede ka na makahinga ng maluwag. Wala nang alalahanin. Wala nang alalahanin. Ngayon si Mia ay punong ginang. Mula na yon, ang pamilya Dalisay ang pinakamayaman sa Ilaya. Tama! Mula ngayon, ang Sarmiento ay maghihingi na sa ating paa. Hindi pwede! Amelia Dalisay, bakit ikaw ang asawa ng mayaman? Ikaw din! Walang utak! Ako ay matalino! Sinasabi mong walang kwenta ang aking gawa? Ha? Binigyan mo sila ng lupa? Bakit? Bakit sila? Hindi sila karapat-dapat! Walang moral kayo lahat! Walang hiya kayo lahat! Boss Tomas at pamilya niya. Ikaw! Sumilip ka! Kalma, Don Ernesto. Kalma, bata lang. Huwag mo pansinin. Siya ay masamang tao, mapang-api mula ngayon. Ipagbabawal namin ang Sarmiento. Wala nang pakikipagnegosyo, palaganapin ang balita. Sino man sa Ilaya magpakipagnegosyo sa Sarmiento ay kalaban ko, Don Ernesto. Hitay! Don Ernesto, aming napansin ang pagkakamali. Humihingi po kami ng tawad, Don Ernesto. Bigyan po kami ng isa pang pagkakataon. Don Ernesto, hindi po namin sinasadya. Hindi ko talaga alam siya. Si Don Tomas. Tuwag kayo. Alam niyo si Don Tomas, kaya kayo sumusuko. Kung ordinaryong tao lang siya, sigurado may pagpapatuloy ninyo. Walang dahilan, pamilya Sarmiento. Maghintay na lang kayo sa pagkalu... Mia?
Pakisiyo, magdasal ka para sa amin. Magdasal kay... Umalis! Si Mia ay asawa ko na ngayon. Rafael, wala na kaming relasyon. Huwag mo na ako lapitan. Mia May, utang na loob pa rin ikaw at Rafael. Matada na kayo magkasama. Pakiusap kay Don Tomas. May utang na loob? Nung walang hiya ninyo ako at Cecilia pinagbunutan ng ulo, nung ba kayo nag-isip, may utang na loob? Tumayo ka! Hindi ko pinapayagan na lumuhod ka sa babaeng yan! Tumayo ka! Huwag ka na magsalita! Walang respeto kay Ginang Dalisay! Kalaban ka? Walang kwenta ka! Magsalita ka pa! Maniniwala ka ba? Patayin kita! Isabel, huwag kang na magsalita. Si Don Tomas at Don Ernesto, hindi natin kayang labanan. Palabasin sila! Don Tomas, huwag po. Don Ernesto, huwag po. Deserve nila! Mia, humihingi kami ng tawad. Pasensya na sa sinabi namin. Huwag mong isipin. Hindi namin alam ang relasyon ninyo ni Don Tomas. Kami ay niloko ni Isabel. Nagmadali ako. Natakot din ako sa kinabukasan ninyo ni Celia. Sapat na, tapusin na muna. Magdiwang muna para kay Lola. Opo, magdiwang. Kanina lang ninyo pinabuhisan si Amelia. Silang dalawa, aded na nakita. Isabel, tahimik ka na. Siya ay si Don Tomas, pinakamayaman sa kanluran. Ano ang magagawa natin sa kanya? Si Amelia, bupring walang hiya. Ang lakas ng loob niyang gamitin si Don Tomas para labanan kami. Siya ay isang salot. Aray, sapat na, Lola. Wag na. Ako, ang pagpapatapon kina Amelia at Celia ay isang malaking pagkakamali. Itay, paano mo nasabi yan? Sila ang gustong palayasin ako. Hindi. Hindi pwedeng ganito lang. Hindi ako papayag. Don Rafael, may problema. Ang pamilya Reyes at 4 na negosyo ng tela hihinto na magbigay ng supply sa atin. Ano? Si Don Ernesto, hindi siya nagsinungaling. Ang mga tauhan niya, bakit napakabilis? Delikado. Bilisan. Sumunod sa akin. Bilis! Dahan-dahan, Don Rafael. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang 5 negosyo ng tela, matagal ng kasuso natin. Don Rafael. Sabi nila, ayaw na nilang makipagtransaksyon kaysa mabigay pa ng tela sa atin. Itay? Anak! Sabi pa nila. Hay, naku, sabihin mo na. Walang kaligoy-ligoy. Sabi pa nila, ang Sarmiento walang kredibilidad. Hindi na nila makipagtrabaho sa sinumang Sarmiento. Pinapayuhan pa nilang ibang mga tindahan na huwag magbigay ng tela sa Sarmiento. Anak! Ang area ng Sarmiento malapit ng masira. Itay! Anak! Walang kwenta! Ito ang natagapapahala ng buldabuan! Anong ginagawa mo? Para kang walang silbi! Pinahiya ka lang nila, ha? Senyorita, ako lang naman ang naghatid ng mensahe nila. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Itay! Ikaw! Imbitahan sila sa restaurant. Kausapin ko sila mismo. Don Rafael, imbitahan ko na po sila pero hindi po nila ako pinansin. Itay, sabi mo ano mangyayari sa kanila? Ang burda at seda ng Sarmiento ay nanggagaling sa 5 negosyo ng tela. Ititigil nila ang pagbibigay. Ang Sarmiento agad na babagsak. Hindi lang walang pera, kundi utang pa ang marami. Hindi pwede! Hindi pa ako nasisiyahan sa buhay ko! Ayoko maging mahirap! Hindi pwede magbagsak ang Sarmiento! Si Don Ernesto ba? Ang gusto kami ipahama? Don Ernesto? Si Don Ernesto ba? Hindi ba si Don Ernesto ang nag-utos na itigil ang pagbibigay? Hindi po. Sabi nila, dahil ang Sarmiento ay nagpapatalsik kay Ginang Amelia. Ang dating pakikipag-ugnayan ay kay Ginang Amelia lang. Kaya itinigil nila ang pagbibigay. Ano? Hindi posible. Amelia Dalisay, hindi niya kayang gawin yan. Hindi ka nagsisinungaling? Ganyan talagang sinabi nila? Don Rafael, paano ko po kayo lulukohin? Dahil ba kay Amelia,
huminto sila magbigay ng supply? Paano naman? Hindi ako naniniwala. Ang Sarmiento walang Amelia, hindi mabubuhay. Pumunta ka na ipabatid sa lahat, kasama ang katiwala at mananahi, ipagpapatuloy nila ang paggawa ngayong gabi. Ano? Hindi mo naintindihan? Don Rafael, ang sahod na yung buwan hindi na mapibigay. Sa panahong ito, pilitin silang magtrabaho. Natatakot ako. Ako ang unang anak ng Sarmiento. Ang lahat ay dapat sumunod sa akin. Kung hindi ka sumunod, ayaw mo na ba magtrabaho? Sumunod kay Isabel. Opo. Pumunta ka na. Lola, huwag kayo mag-alala. Ang Sarmiento, mayroon ako. Bukas maghahanap ako ng ibang negosyo. Malaki ang lungsod ng Ilaya. Hindi ako naniniwala na ang kamay ni Don Ernesto abot hanggang dito. Later, gagawa ako ng mga plano. Sa aking talino, bukas ay siguradong magtatagumpay. Anong kalokohan to? Parang tayo ng aso. Umalis kayo! Sino ang sinabing parang te? Walang paningin! Itong tindahan ko to! Ay yung Sarmiento! Diyan yan na ugali! Isabel, ano to? Dito ka ba para tumulong o magulo lang? Hindi ako nagkamali! Antang na sinong nagpasok! Patulong! Palayasin sila sa aking tindahan! Umalis! Anak ko, umuwi muna tayo. Umalis kayo. Hoy, ano to? Hayana, umuwi muna tayo. Don Rafael, may problema! Bahay Cruz, Santos at iba pa na nag-order ng burda ay ibinalik lahat ng order at hinihingi ang pinalitang bayad! Ano? Ano? Itoy. Naubos na ang pinalitang bayad. Paano natin mababayaran? Wala na tayong pag-asa. Ginagawa nyo? Umuwi. Sino nagsabi umuwi? Hindi ba sinabi ko, mag-overtime tayo ngayon? Hindi ba kayo? Sino ka ba? Bakit ako susunod sa'yo? Sino ako? Ako ang Senyorita Sarmiento! Wow, Senyorita Sarmiento. Walang hindi alam na kayo ay tinabawalan ng mayaman. Di magtatagal ang Sarmiento ay matutumba. Malis ka ngayon mismo! Matagal ko na kaya matrabaho dito. Wala na! Wala na rin kami! Kayo! Wala na tayong pag-asa. Kayo mga walang hiya! Ang gulo ng pabrika ngayon dahil sa inyong mga peste. Ang pamilya Sarmiento, walang mahanap na mananahe. Ikaw, bilisan mo maghanap ng 20 mananahe. Senyorita Sarmiento, gawin mo na lang ang trabaho. Gawin mo ang gusto mo dito. Ako itong peste. Ayaw ko na! Ano? Ibig mong sabihin? Lola, tingnan nyo! Pinagsasamantalahan nila ako! Huwag kang matakot. Kahit bumagsak man, nandito si Lola para sa'yo. Itay, Lola, may kausap si Victor. Aalis lang ako. Sige, sige. Victor, hindi mo alam ang mga walang kwenta. Nagpapairita na ako. Isabel, tapos na tayo. Huwag mo na akong nabalay. Bakit naman? Binigyan kita ng 1,000 tael. Hindi mo ba dapat bayaran ang utang mo? Victor, ganito na ako ngayon. Bakit mo pa ako iiwan? Ang pagiging mabait ko ay dahil sa pangako mo na bigyan ng Sarmiento ng 10,000 tael. Anong nangyari? Pinagbawalan kayo ni Don Ernesto at malapit nang bumagsak. Ikaw, ano pang karapatan mo makasama ako? Hindi, may paraan ako. May paraan ako. May paraan ka ba? Mas malaki pa rin ang kamelyo. Bagamat malapit na bumagsak ang Sarmiento. Pero ang mga pabrika may pera pa. Sapat para mag-enjoy tayo. Sigurado ka makukuha mo ang pera? Huwag kang mag-alala. Si Itay, sunod lang sa akin. Sunod lang ako sa'yo. Huwag mo akong iiwan. Hindi ako pwede iwan ni Victor. Ang Alonso ay may sabungan at pautang. May pera sila. Kailangan ko silang gamitin. Isabel,
Pag nakuha ko ang lahat ng pera ng Sarmiento, iiwan. Gusto mong tulungan ka ng Alonso? Impossible. Siyempre, pinagkakatiwalaan kita, Isabel. Okay, pumunta ka na. Nung hindi pa kami kasal ni Amelia, may narinig akong balita na siya'y nagbibigay ng payo sa negosyo. Sa tingin ko, si Don Tomas yun. Hindi ko akalain na matapos ang maraming taon, magkakasama pa rin sila. Si Amelia, babaeng yan. Sa loob ng ilang taon, siguro ay may relasyon na sila. Itay, Lola, nakahanap na ako ng paraan para iligtas ang pabrika ng Burda. Ano ang paraan? Ang ito, galing kay Victor, kasunduan ng Alonzo. Worth libu-libong tael. Kung pipirmahan niyo ito, may pag-asa na ang pamilya Sarmiento. Parang langis sa apoy. Si Isabel talaga may paraan. Nakahanap ng magaling na manugang. Maganda, may pag-asa na ang pamilya Sarmiento. Itay, pipirmahan na po natin. Itay, ang utos na ipagbawal si Don Ernesto ay lalaganap na sa buong lungsod. Kung hindi pa niyo pipirmahan, huli na ang lahat. Ngunit ito... Ay, Itay, ang kasunduan, i-check ko na po, walang problema. Hindi kayo naniniwala. Sa iba, hindi rin sa anak niyo. Anak, si Isabel ay iyong tunay na anak. Magdadamage pa siya sa atin? Okay. May pag-asa na ang pamilya Sarmiento. Saan si Victor? Ang buong pamilya ay magpasasalamat sa kanya. Okay, pupuntahan ko siya ngayon. Victor, ang dalawang matanda ay pumirma na at nagladda. Maganda. Mula ngayon, ang Sarmiento ay Alonzo na. Ano? Kayo dalawang Isabel, Victor, anong ibig ninyong sabihin? Itay, Lola, ang pinirmahan ninyo kanina ay ang lahat ng ari-arian ng Sarmiento na deed of transfer. Ano? Kaya nga, mula ngayon, lahat ng ari-arian ng Sarmiento ay akin na at kay Victor na. Isabel, anong sinasabi mo? Ikaw rin ay Sarmiento. Oo nga, may problema ba? Dahil nga ako ang senyorita Sarmiento, kaya lahat ng ari-arian ay akin. Dapat lang, di ba? Hindi! Hindi ako pumapayag! Hindi pumapayag? May pirma na kayo sa dokumentong ito. Bakit? Gusto ninyong itanggi? Ikaw! Isabel, ikaw? Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Dahil kayo ay bobo, palaging sumusunod sa akin. Kayo dalawa, deserve nyo. Isabel! Traitor! Kami ang iyong itay at lola. Pinagnakawan mo ang Sarmiento. Nakalimutan mo ba noong gustong paalisin ka ni Amelia? Pinagtanggol kita. At kahit hinuli ko si Amelia, pinagpalaya si Celia. Ginawa mo ito? Walang puso ka. Hayop. Malapit nang bumagsak ang Sarmiento. Di na ako ang senyorita Sarmiento. Di na ako ang senyorita Sarmiento. Itay, walang kwenta ang itay. Ang natitirang ari-arian ng Sarmiento ay para sa kompensasyon. Hayaan ko na lang kayo mapatawad yun na lang ang inyong katangahan. Ikaw! Hayop ka! Itay! Ina! Ina! Ang salarin mula sa dugo ay masama. Ang Sarmiento mapapahamak dahil sa kanila. Tama si Amelia. Mali kami. Mali kami, ina. Isabel! Ikaw! Di ka tao! Binigyan ka namin ng lahat at sumusunod kami sa'yo. Anong gusto mo? Ibibigay namin. Ikaw, palagi akong ganito. Baka na yan lang ninyo nalaman? Matanda, umalis kayo kasama ang anak mo. Kung hindi, huwag ninyong sisiyan kung patayin namin kayo. Ako, patayan tayo. Kayo, gagawin ninyo? Itapon ng dalawang matanda at bubugin sila. Walang utang na loob. Ikaw, walang magandang mangyayari sa'yo. Mapapayag kayo! Nagawa ninyo! Victor,
Mula ngayon, Sarmiento ay Alonso na. Tigilan nyo! Pumisok na namin na! Tigilan nyo! Mula ngayon, huwag na pumasok sa bahay Sarmiento. Sa tuwing makita ka, sasaktan ka namin. Naririnig mo ba? Ina, kami nagkamali. Dapat ay sinulod namin si Mia. Isabel Sarmiento! Si ay isang demonyita! Opo! Anak, magmadali na tayong puntahan si Mia. Si Mia ay mabait at mapagmahal. Sigurado akong papayag siya. Aris, magmadali na tayo. Tara na, Aris. Ginang, may naghihintay sa labas. Sinasabi nila na asawa at binang babae niya daw po. May naghihintay sa labas. Sinasabi nila asawa at biyan ng babae niyo. Mia! Mia! Umalis. Sino na papapasok sa inyo? Wala problema, umalis ka. Mia. Sino ang asawa mo? Tawagin akong Ginang Dalisay. Ginang Dalisay? Ginang Dalisay, pakiawa po. Tulong po sa Sarmiento. Rafael, Felisa, di ba sabihin nyo, pag wala kayo, ako at Celia, magugutom lang sa kalsada? Bakit na yun kayo humihingi sa akin? Oh, anak. Hindi. Ginang Dalisay, tama ka. Nagsisisi na kami. Patawad sa iyo. Patawad sa iyo. Oh, kung hindi, ako at Rafael, magugutom sa kalsada. Hindi. Umalis na kayo. Oh, Celia. Ako ang iyong ama. Tulungan mo ako. Hingin mo patawad kay Ginang. Simula na ipagpalayas mo ako sa puso ko. Di ka na ang aking ama. Ang lahat ng ito ay gawa niyo rin. Ako at si Ginang, hindi kayo mapapatawad. Hindi. Wow. Katulong! Palayasin sila! Wag! Oh, Celia. Celia, tulungan mo kami. Ginang, maglakad tayo sa kalsada para magpahangin. Okay. Victor, biglang sumakit ang tiyan ko. Kailangan kong mag-CR. Maghintay ka dito. Si Amelia at ang walang kwenta niyon. Bakit sila dito sa Casa de Alhajas Imperial? Sa tingin ni Ina, maganda itong hikaw. Ano sa tingin mo? Ina, huwag na po akong bilhan. Marami na po akong alahas, tsaka mahal na mahal itong hikaw. Hindi ko po nararapat. Mamaya, ikaw ang magmamana sa akin. Dapat maging magara para bagay sa'yo. Hoy, si Aling Amelia. At ang walang kwentang anak niya. Aling Amelia, ang galing mo naman. Bagong paalis lang, walang pera. Dumating pa dito. Walang pera? Pinapayuhan kita, palayasin ang galawang mahirap. Wala silang pambili. Kahit upuan lang, ang dalawa, hindi kayang bilhin. Vic, sa buhay na yon, pinatay ako ni Isabel. Kasabwat ka rin. Hindi pa kita hinahabol. Ikaw pang lumapit. Masaya, itatama ko ang lahat. Dalawang asong walang tirahan. Pinapayuhan ko kayo, umalis na kayo. Kung palayasin kayo, mawawalan kayo ng dangal. Mga Gino, kami ang pinakamayaman. Sa lungsod ng Silangan, sinabi ni Don Ernesto, ang alahas dito, subukan niyo lang. Walang problema, kahit hindi bilhin. Ano raw?
Pumanin po, hindi namin basta-basta pinalalaya sa mga bisita. Pumanin po, pero hindi ko magagawa... May sira ba ang utak mo? Hindi mo maintindihan? Silang dalawa ay pinagbulutan. Lalo ng basura na to. Lumaki sa basurahan. Ang alahas na niyang sinuot, ipapangako ko, walang bibili. Linisin mo ang bibig mo! Huwag mong insultuhin ang anak ko! Ginong bisita, kung para bumili ng alahas, malugod kayong tinatanggap. Ngunit kung para insultuhin ang bisita, umalis po kayo. Umalis ako? Alam mo ba kung sino ako? Ang Sarmiento ay nasa akin na ngayon. Ano ra? Nasa iyo na ang Sarmiento? Literal na ibig sabihin, ang pinaghirapan mo, 72 pabrika, 36 na pabrika, ay nasa pangalan ko na. Si Isabel ang kasabwat mo, di ba? Bakit ang pangit ng salitaan mo? Kami kasi ay perpektong magkasama. Soulmates kami eh! Rafael, parang hindi mo pinakinggan ang payo ko. Sa huli, niloko ka ni Isabel at Victor ng lahat ng ari-arian. Bagaman pinasara ang Sarmiento, pero buo pa rin ang pundasyon. Kung gagamitin ng maayos, ang mga tindahan ng Sarmiento, sa lalong madaling panahon, ang pamilya Alonso ay malalampasan si Don Ernesto. Sa oras na yan, papatayin kita. Maniniwala ka? Maniniwala ako. Ngunit, bago ako pinalayas, ay paalisin ko muna kayo. Magpapalayas ka sa akin? May sira ba ang utak mo? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo ba naiintindihan? Amelia, hindi ko akalain na ikaw na dating punong ginang. Na yon ay kasama ng mga basura, mga karaniwang tao, nagkakaisa. Hindi ka nahihiya? Hindi kahihiyan ang maging mabait. Ang mapagmataas at bastos ang kahihiyan. Magkasama tayo sa isang lugar. Ako ang nahihiya sa iyo. Katiwala, yung sinuot ng anak ko, yung hikaw na 1,000 tael, bibilhin ko? Opo. Walang utak ka ba? Siya ay isang asong ulol. Ang tseke niya, paano maging totoo? Subukan natin. Amelia, akala mo ikaw pa rin ang punong ginang? Ikaw ay isang babaeng pinabayaan ng asawa at pinagpalayas. Oo nga. Kailangan namin ng tagalaba. Gusto mo sumali? Sa huli, ang iyong mababang estado, paglalaba at paglilinis, ang pinakaangkop sa'yo. Victor! Magpakabait ka! Nakalimutan ko na may basura ka pa. Magtrabaho ka na lang sa akin. Bagay na bagay sa'yo. Gusto mo ba akong alagaan? Cecil! Walang problema. Para lang sa akin, may asong nagngangalang Victor. Amelia! Ginang, na-check na po ang cheque. Totoo po at pwede po itong i-cash sa buong lalawigan. Paano nangyari? Kuha ang 1,000 tael na tseke. Ikaw lang ang may alam. Wala kang pakialam. Alam ko na! Ikaw ang nagtago ng ari-ari ng Sarmiento. Ako na yon ang may-ari ng Sarmiento. Ang iyong tinago ay akin na. Umalis ako sa Sarmiento nang walang dala. Huwag kang magsinungaling. Humalis na walang dala? Hindi mo lang sasabihin. Totoo na. Isabel, timing ka. Alam ko, pinagbukod si Amelia ng iyong ama sa Sarmiento. Ngunit ngayon, meron siyang 1,000 tael na tseke. Ako'y nagdududa na tinago niya ang ari-arian ng Sarmiento. Habang hindi alam ni Victor na may relasyon si Amelia kay Don Tomas, pwede ko siyang gamitin para makiganti. Oo nga, sa tingin ko, check ng Sarmiento ito. Victor, na yun, ikaw ang namamahala. Sabi mo, gagawin natin. Kung kailangan kang saksi, handa akong tumulong. Okay, gusto kong ibigay niya ang mga tseke na nasa kanya. Sa maikling panahon, paano ka makakakuha ng ganyan? Halatang, itinago mo ang ari-arian ng Sarmiento. Amelia, narinig mo ba? Kung ayaw mong ibigay ang mga tseke, kung hindi, huwag mo kaming sisihin. Isabel, huwag kang mapakatuta! Ang pagkuha ng ari-arian ay plano ninyo ni Rafael. Alam mo, hindi ninyo nakuha lahat? Alam mo yan? Ano man ako? Hindi ko kayang talunin si Amelia. Siguro ay itinago niyang tseke at gumawa ng peking libro. Paano ko hahanapin kung hindi ko mahanap? Last chance! Ibigay ang check. Impossible! Amelia, sinampal mo ako? Ikaw ang sinampal ko.
para sa pagbaliktad ng katotohanan. Mas mabuti pa yan. Victor, patayin mo ang babae niyan. May lakas siya na sampaling ka. Amelia! Patayin kita! Sino ang papatayin mo? Sino ka naman? Wala kayong problema. Ako ang asawa ni Mia. At Palibhasa, mataga na kayong magkapatid. Kaya itinago mo ang ari-arian ng Sarmiento para may pera, bilhin ang lahat. Ang aking babae hindi kailangan gumastos ng pera ng Sarmiento. Panggap ka pa. Ang ganda ng damit mo. Si Amelia ba ang bumili nito? Kayong dalawang puta. Mga magnanakaw. Mga kasabwat. Ako, may lakas ka bang suntukin ako? Wala akong pake. Nilait mo asawa at anak ko. Sasaktan kita! Walang kwenta. Sa lungsod ng Ilaya, hindi kita kilala. Isang walang pangalan, may lakas ka pang magsalita. Maniniwala ba kayo, lahat kayo, hindi makakalabas dito ngayon? pinapayuhan kita bago magsalita. Isipin mo muna. Magpanggap ka pa. Isang puta lang ang may-ari mo. Kahit nandito si Don Tomas. Oh no. Gusto ko nang saktan si Amelia. Pero laking gulo na. Hindi pwede. Kailangan ko protektahan ang sarili ko. Victor, hindi pwede. Sakit na naman tiyan ko. Aalis na ako. Isabel, saan ka pupunta? Walang kwenta. Amelia, ang dalawang anak mo, walang kwenta. Sinabi ko na, huwag mong insultuhin ang aking asawa at anak. Thomas, Suntukin mo siya. madumihan lang ang iyong kamay. Okay, sa tingin mo hindi ako karapat-dapat. Magpakita ng galit. Hahanap ako ng tao na makikipag-usap. Tawagin si Don Opo, Don Tomas. Tawag mo si Don Ernesto? Ikaw na may relasyon kay Amelia? Makatawag ka ng Don? Magpanggap ka pa. Subukan natin. Amelia, akala mo hindi ko alam? Ang Sarmiento ay ipinasara dahil inisulto ni Rafael si Don Ernesto. Ano naman ang pakialam mo? Kayo dalawa, nagpapasikat lang kayo. Isabel ang nagsabi sa'yo? Alam ko na ang lahat ng katotohanan. Magpapaniwala ka pa? Impossible! Okay, sana mamaya may pahayag mo pa rin ang mga salitang yan. Anong relasyon mo kay Don Ernesto? Para maintindihan mo, siya ang aking alalay. Kung siya ang iyong alalay, ako ang kanyang ama. Sinasabi mong ikaw ang aking ama? Don Ernesto! Don Tomas. Don Ernesto! Sinasabi mong gusto mo maging tatay ko. Don Ernesto, pinakamayaman sa Ilaya. Paano nangyari to? Pinatawag niya talaga si Don Ernesto. Sinasagot kita! Bata pa lang, ura ng bibig. Gusto mong maging tatay. Ganyan ba ang itinuro ng iyong tatay? Don Ernesto, hindi ko sinasabing ganoon. Sila ang may sinungaling. Ano ang sinabi nila? Sinasabi niyang, ikaw ang kanyang alipin. Tama! Ako nga ang kanyang alipin. Paano nangyari to? Siya lang naman ay isang probinsyano. Sino ang sinabing basura? Don Ernesto, ako. Walang respeto! Siya si Don Tomas. Ang Don Tomas. Bulag ka ba? Bilabag mo si Don Tomas at ginang. Don Tomas, pinakamayaman sa kanluran? Paano? Ang asawa ni Amelia ay si Don Tomas. Don Tomas, anong gagawin natin? Isara ang Alonso. Kuha lahat ng ari-arian, kasamang ninakaw sa Sarmiento. Narinig ko, Alonso, nag-ooperate pa ng pautak at sugal. Imbestigahan din. At Don Tomas, nagkamali ako! Don Tomas, nagkamali ako! Don Tomas, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Don Tomas! Nawal! Pitpitin ang walang utak na to at ilabas! Huwag nang papasukin sa kahit anong tindahan ko! Hindi! Don Tomas, pakiusap! Patawarin niyo ako! Don Tomas, pakiusap! Don Tomas!
Victor, bakit ka nandito? Tumayo ka. Bakit hindi mo sinabi na ikinasal si Amelia kay Don Tomas? Ako? Ako ano? Sinadya mo akong saktan! Hindi ko ginawa yun. Sumilens ka ba? Bakit ka biglang nawala? Sakit ng tiyan ko. Walang kwenta. Nakita mo si Don Tomas. Takot kang makipagharap. Kaya ka nagtago. Isabel, tapos na tayo. Umalis ka. Huwag na kitang makita. Victor? Victor? Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Mia, Celia, wala nang problema. Don Ernesto, magaling ang katiwalang ito. Matapang magsalita. Siguro dapat mo siyang bigyan ng gantimpala. Don Ernesto, obligasyon ko lang po... Bata, salamat sa pagprotekta sa aking tagapagligtas. Don Ernesto, masyado po kayo mabait. Palaging pantay ang aking gantimpala at parusa. Mula ngayon, ikaw ang magiging tagapamahala ng tindahan na ito. Salamat, Don Ernesto. Salamat, Gina Amelia. Victor! Victor, hindi ko kaya mabuhay nang wala ka! Matagal nang ipinasara ni Don Tomas ang lahat ng ari-arian mo. Matagal ko nang gustong iwan ang walang kwentang tulad mo. Buti na lang, may backup ako. May itinago akong pera. Kung hindi, na rin ako sa iyo. Amelia, Celia, hindi ninyo aakalain. Kahit sirain ninyo ang Sarmiento at Alonso, si Isabel Sarmiento ay buhay pa at magiging masaya pa rin ako. Uy, hindi ba kayo to? Don Rafael at Lola Felisa? Isabel. Isabel, huwag kang ganito. Paano kita ginamayan dati? Huwag kang walang puso. Ano ba ang konsensya? Kakainin ba yan? O baka pwede palitan ng bagong damit? Ikaw! Isabel! Kami ang iyong lola at ama! Hayok ka ba? Huh? Ako at ang iyong ama 2 araw nang walang kinain. Hatid mo kami sa bahay. Hey Lola, ang dumi ninyo. Bago bili ko itong karwahe. Wala kayong karapatan sumakay. Ngunit, hindi naman ako ganun kawalang puso. Lola, ama, itong pagkain para sa aso. Subukan ninyo kainin. Asa ka? Umalis! Isabel, walang utang na loob. Walang buhay ka. Ina! 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 Okay lang po kayo? Isabel! Ay! Gusto kitang mamatay! Itay? Ikaw? Itay? Huwag mo akong tawaging itay. Wala akong anak na walang utang na loob. Hayop ka. Pinahamak mo kami. Sa tingin mo, papayag akong patawarin ka? Deserve mong mamatay. Ikaw ang dapat... Patayin kita! Patayin kita! Patay! Patay ko siya! Patay na si Isabel! Narinig niyo na ba? Pinatay ni Rafael si Isabel gamit bato. Si Rafael dinakip na ng mga opisyal. Posibleng bitayin siya.
Nagbabala na ako sa kanila, pero hindi nila pinakinggan. Deserve nila ang kapalarang ito. Sapat na. Huwag na natin pag-usapan ng iba. Nia, Celia, mula ngayon, aalagaan ko kayo ng mabuti. Tiwala ako sa'yo.